Ayan po at kumusta na po kaya itong mga subscriber ko? Ayan. Siyempre na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na problema, bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, lalo po kung nagtataglay kayo ng hindi kaiga-igayang pagmumukha. Halimbawa na lang natin yung kung ang kamukha ninyo itong si Delilah na mukhang tubol, aba, mag-subscribe lang po kayo dito sa Birana Live Studio TV. Sisiguraduhin ko po sa inyo, paggising nyo kinabukasan, pagsalamin nyo, napakaganda nyo na, napakagwapo na. Eh ngayon, pagka mahal ninyo yung ganyang pagmumukha ninyo na kasing mukha ni Delilah na mukhang tubol, ay di nasa sa inyo po yan. Huwag na nga lang kayo mag-subscribe, pero yun po sinisigurado ko, once na pinindot ninyo subscribe dito, walang kaduda-duda, gaganda, gugwapo kayo. Ayan. At napag-alaman ko po na akala ko po yung buaya iisa lang po ibig ko sabihin tawag dito isang klase lang po ang buaya. Pagka sinabing buaya ay buaya po talaga, ay lima daw po pala na klase ang buaya di sa ating sa bansa natin. Ito po panoorin niyo po ha. At para po maintindihan ninyo, no? Ayan. 5 uri ng mga buhaya sa Pilipinas. Una, Crocodylus contracturus. Pangalawa, Crocodylus congressmanus. Pangatlo, Crocodylus senadurus. Pang-apat, Crocodylus dpwhos. At ang panglima, Crocodylus tambaluslos. Ayan. So napakarami po pala ng 5 po pala yung klase ng buhaya dito sa atin. At yan na po yung talagang nakatawag pansin sa akin yung Crocodylus tambaluslos. At speaking of tambaluslos, ay malaki po ang problema ng tambaluslos dahil talagang natuluyan na siyang lumuslos. Ang ibig pong sabihin na tuluyan ng lumuslos, lumuubo na po talaga yung kanyang bayag. Ayan. At yan na po, ini-enjoy na po niya ngayon yung pagiging kanya, tambaluslos. Ayan po at tuluyan na pong lumubo ang bayag ni tambaluslos. Ayan. Grabe. Dinadaan lang po natin sa tawa, pero sa totoo lang po, napakasama na po yung mga nangyayari talaga sa atin dito sa Pilipinas, na kung saan ay ito, maging si Karen Davila, talaga namang grabe. Sindikato ang turing niya dito sa gobyernong ito. Kaya ibig sabihin, talagang wala na pong matino. At ang sinasabi po nga niya, dapat daw lahat na ay makulong na lang. Ito, panoorin nyo ha. A whole government, sindikato, ang buong gobyerno, ahensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. In ASEAN countries, there's an acceptance of 5 to 10% leakage. In our country, it's gone to 30% and even more. Nag-iimbestiga tayo, but it seems it's a whole government, sindikato, ang buong gobyerno, ahensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. In ASEAN countries, there's an acceptance of 5 to 10% leakage. In our country, it's gone to 30% and even more. Nag-iimbestiga. Hindi kaya nahiya si Kwan? Hindi pa rin kaya nahihiya to si Marcos? Talagang grabe ang kakapal ng pagmumukha nito. Sobra. Imaginin mo, kabi-kabila na yung mga nananawagan na itong Marcos na ito ay kawatan. So, bakit kaya? Anong na? Nako, Diyos mio. Ito pa ha, grabe talaga.
Imaginin mo. At sinabi na rito, yung ano ba itong ito? Saan ba yung ito na sinasabi ni Saldico na talagang si Marcos daw talaga ang mastermind dito. Pero kahit naman sino ang tanungin nyo, mapaabogado man ang tanungin ninyo, talagang ang lahat ng responsibilidad ay kay Marcos talaga. Imagine mo, pinirmahan nga niya yung bilyon-bilyon eh. Kaya sa totoo lang dito sa sinasabi ni Saldico, kahit na buwisit ako dito sa mukhang kuhol na Saldico na ito, buwisit ako eh. Pero naniniwala pa rin ako doon sa sinasabi niya. Ito. Diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. See? Diretsahan niyang sinabi. Grabe. Madinan mo yan. Tapos ngayon naghuhugas ka. Ito naman mga tanga na nagsasabi na siya nga raw ang nagbulgar ng ng katiwalian eh. Yun ang mga sinasabi nitong mga tanga na gunggong na ito. Yung mga nagko-comment. Paano mangyari na kasabwat si Bongbong dyan, siya nga nagbulgar para makulong lahat yung mga nagnakaw na yan? Ay, natural. Ang napakasimple lang yan. Doon sa mga nagko-comment na kabubuhan, kunwari na lang siyempre, sabihin niyang ganon. Kasi nakulimbat na niya yung gusto niyang kulimbatin eh. Ngayon, siya ang presidente, natural, lahat ng sasabihin niyan, paniniwalaan siya. Siya nga ang presidente. Pero ito, maging investigasyon ni Karen Davila. Ang gusto nga niya, makulong ng buong gobyerno. So, kaya yung mga kabubuhan ninyong magko-comment-comment na mga siya raw kasi ang nagbulgar ng katiwalayan. Ang hindi nyo alam, talagang niloto kayo. Itong Martin Romualdez na gunggong na ito, talagang sila ang mga itinuturo itong kode ito eh. Ewan ko. Ito pa Imaginin mo ito. Mukhang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Mukhang nadagdagan pa. Grabe. Tingnan nyo. Pero at hindi pa nakukulong itong animal ito. Ewan ko itong isa na ito. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flight attendant speaking from the cabin of Flight 726 bound to Beautiful Vilna. As we begin our initial descent, I'd like to take a moment to thank you for flying with us. Siningit lang po natin yun para kahit pa paano meron tayong pang-break doon sa galit natin. Anyway, itong si Rapi Tulfo, nagpaliwanag po siya doon sa kanyang sariling programa na fake news daw yun. Yung paglabas ni Chelsea Lor, na namimigay siya ng paldo-paldo na tip pa lang yun. Sabi ko nga, hindi pa niya nakakayog, ay 250 up to 300,000 na. Tapos ito pa yung may planong tatakbong presidente. Di mas masahol pa kay Bangag ito. Dahil sina Bangag dyan, imaginin mo,
singut-singutan. Tapos walang tigil ng pagpapaputok ng kanya, milyon-milyon ang ginagastos nila sa mga paputok-paputok dyan. Tapos walang ginawa kundi magkakantitan. Imaginin mo, walang ginawa dyan, pagkatapos ng singhutan, di nakahipalingkira, na tara-tara. Di ba? Yan. Kung ito naman si Tulfo, kasi plano niyang magkwanto, kakandidato maging presidente. Pag naging presidente yan, puta, lilikumin lahat niya yung mga sexy dyan. Lahat ay titirahin niya. Pero ito pala ang kwan yun. Kaya naman pala, ganun na lang mag-tip itong Rapi Tulfo na ito dahil para hindi nga naman magsasalita yung kanyang nakantit. Ay sus, jutay daw. Kung daw mas malaki pa raw yata ito. Kalingkingan ko. Yung sinasabi nung Viva Max girl. Maliit daw pala talaga. Pero tingnan mo ang lakas lang ng loob niya. Siguro dahil sa kalibugan, hindi na nahiya kahit na maliit yung dinadala niyang mayor na ugat niya. Yun ba, mayor na ugat na ba ito ganito kalaki? Mayor na ugat na ba yan? Ay sus. Pero tingnan mo, ilan yung pinakasalan nitong gunggong na ito? 4. Tapos yung kanyang anak na inabando na, humihingi lang ng panggastos, yung anak niya tinabla pa. Di ba? Kita nyo naman po, nasa video naman, nasa YouTube naman po yan. At kawawa nga yung bata. Anyway, matapos yan ang magiging presidente. Abay di kinantit na niya lahat yan kahit na siguro kahiya-hiya yung kanyang mayor na ugat na pagkaliit-liit. Sige na lang kasi presidente siya. Lumarga na siya. Viva Max girl na yan. Ang liit daw talaga. Pero malaki. Mag-tip. Medyo 250 hanggang 300,000. Patay na. Bistado ng krakas mo, Rapi. Bakit na kalakas loob ka na magkinantit-kantit kay maliit man pala ang mayor na ugat mo. Ano ka na? Ay sus. Si Rapi talaga, tama nga. Duda ko noon pa pagka mga Rapi, sa salita lang na Rapi, maliit talaga ang mayor na ugat yan. Tapos mahilig pang kumantit. Ay, nangyaway. Sa anak ko ngayon. Di ba? So, ito pala, yun ang kaya si Rapi Tulfo ang ginaturo. Ito, pakinuorin nyo, ha? Si Senator. Senator, tips pa lang malaki na, pero galing pala sa buwis ng bayan. Hulaan nyo kung sino, binigyan ako 200K, tapos yung kargada maliit. Si Senator. Oo, Senator, tips pa lang malaki na, pero galing pala sa buwis ng bayan. Hulaan nyo kung sino, binigyan ako 200K, tapos yung kargada maliit. Si Senator. Tips pa lang malaki. Malaki lang yung tip. Pero yung kargada, sabi, hindi naman daw kargada. Yung sabi, mayor raw ugat, pero gakalingkingan. Ang ay ko, kahiya-hiya ka man. Oy, Rapi Tulfo. Ay, sos, Mario Joseph ba? Ano na? Nangyari sa iyo, kahiya-hiya ka. Tumira ka lang. Yun, tuloy na pahiya ka. Ay. Ano na ba itong ito? Ano na ba ito? Ay, sus.
Ito, ngiwi. Ngiwi naman to si Bangago. Ngiwi, Humigit ang tensyon sa Malacanang. Ngiwi. Ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Ferdinand. Pangulong Ferdinand Marcos. Ngiwi na. Abaw. Subscribe ka na sa channel ko, Ferdinand Marcos, para tanggal ang ngiwi mo. Kaya kung di ka mag-subscribe sa channel ko, manatili kang ngiwi. Di ba? Sabi ko na sa iyo Kaya, abi mo, hindi mabisto ito si Rapi Tulfo, maliit ang mayor na ugat. Ginsabi ng Viva Max girl na yan, si Chelsea Lor. Abaw, hindi na obra ang butiting mo. Kaya alam mo, mga maluluwang na mga bilatsang mga bayaran na yan. Talagang mapupulaan ka. Maghanap ka siyang bahay, yung mga pitos pa lang, Rapi Tulfo. Mga pitos ang hanapin mo. Ay kung nga may mga ganyan, yung mga Viva Max na yan, abaw, parang mga palanggana na mga bilat niyan, kaluwang. Tapos ikaw, matira ka pa dyan, di kahiya-hiya ka. Kaya maliit daw kuno ang ay sus, kargada mo. Ay ano ka. Ito sige Rapi Tulfo man. Kaya kung ako sa iyo, tigil-tigilan mo na ang puro kantit ng kantit ka. Kaya kagayanan, bilisto ka. Di ka kahiya ka. Magsayaw na lang ta. Jesus. Sa halip sana na hindi nabisto, nabisto ka na lang tuloy. Kaya kalibugan mo nga hindi mo mapapigilan. Tapos wala ka naman pala pwede ipagmalaki, kundi yung tip lang ang malaki. Pero kargada mo raw maliit. Ay sus, Ginoo ko. Ano na si Rapi Tulfo, nagpakahiya-hiya ka lang. Kagaya ni Ramon Tulfo. Si Ramon Tulfo din daw, di ba? Binanat-banatan ni Claudine yan doon sa airport. Nahubaran pa nga ng pantalon niya hanggang sana hubuan ng brief yan. Ay, so ito si Ramon Tulfo, supot pala yan. Kaya pala ganun na lang pag makapagdaldal yan, matanda na yan, supot. Sus Mariusip. Ano mga tao ngayon? Mga nagsulputan na mga mga abnormal mga tao. Mga puro na mga PWD, mga tao di sa Pilipinas ba? Pero hindi naman siyempre yung mga dyan, mga nandyan na sa mga politiko at saka sa mga dyaryo na yan ba? Gaya ni Ramon Tulfo, PWD na. Kay support man daw yan. Sino pa? Itong si Kwan. Ay, sus, Mariusip. Anyway, talagang ko na, wala na. So ngayon, dito ako nakuha talaga. Parang ako ang nakaramdam ng pagkahiya, Rapi Tulfo Parang ako ba nahiya para sa iyo? Imaginin mo, malaki ka lang magbigay ng tip, tapos maliit lang daw pala ang mayor na ugat mo. Ano yan? Ginagawa mo namang toothpick yan. Ay, sus, Mariusip. Tapos ang mga gusto mo pang banatan, yung mga hustler. Ay, sus, ano yan? Babasahan ka lang ng dyaryo yan. Kawawa naman to si Rapi Tulfo. Alam mo, Rapi Tulfo, ang suggestion ko sa iyo,
Total, di ba, lagi ka naman doon sa sa Isabela. Sa Isabela, maraming saging dyan. Magbutas ka doon sa saging, tamang-tama lang ang height ng mo. Butas ka lang na maliit. Tapos doon mo saksak yung otin mo. Makaramdam ka pa ng masikip. Ay kisa din sa mga Viva Max na girl na yan, ay pupulaan ka talaga. Ay sus, marag mga bilat o mga baka, mga bilat. Pati ito si Sus Mariosip, nagpakahiya ka lang. Anyway, ano na ba nang nangyayari sa atin dito ngayon? Puro mga abnormal na talaga yung mga lumalabas ngayon. At ayan, maliban po dyan, ay napilitan na rin po magsalita si Sara Diskaya na ang sinasabi, papaano daw na hindi kilala ni Bongbong Marcos ang ang mag-asawang Diskaya. Sila pangaraw yan lang, lalo si Sandro na sila pangaraw yan, pumunta doon mismo sa bahay nila at pinaghahanda pa raw nila yan. Nagsalita na Sara Diskaya. Di ba nga, sumirinder na sa NBI. Kaya tama lang yung sinasabi ni Saldico eh. Kung mayroong mastermind dito, ito na si Bangag. At walang ginawa, pagkatapos suminghot, dumidi dito kay Palengkira. Anyway, walang kakwenta-kwenta mga kanito ngayon, wala tayong maganda-gandang maibabalita ngayon. Siguro ito na lamang po yung medyo maganda nating ibabalita ngayon. At bigla lang po sumagi sa utak ko. Ito pong alugbati. Alugbati, napakahusay po lahat yan sa katawan. At kung nagpo-form pa lang kayo ng cancer sa lahat ng inyong katawan, diyan po sa pagkain ng alugbati ng regular ay talagang mapiprevent po yung lahat ng klaseng cancer. At sabi ko nga po lahat yan, maaalala ko lahat yan yung mga ibinigay ko dati sa mga tulong ko sa mga tao dati. Kasi nung araw naman po madalang po ang doktor nung araw. Halos wala nga. Pero napapagkasya namin sa mga padahon-dahon, napapagaling naman natin yung may mga problema na kinakaharap na talagang wala nang lunas, kumbaga, pero nalulunasan natin sa pamamagitan ng yung mga nasa paligid natin. Isa pa, yung guyabano. Yung guyabano po na yan, mapabunga, mapadahon, naku, napaka antioxidant din po yan. Cancer cell po ang pinapatay niyan. So ibig sabihin, napakasuswerte talaga ng yung mga nandiyan sa probinsya na may mga tanim na mga ganyan, abukado na yan. Napakasuswerte. Kasi pagdating na po dyan, lalo na dyan sa Metro Manila, mahal na po ang abukado, mahal din po yung guyabano. Kaya swerte po yung mga nandyan sa probinsya dahil nandyan lang po sa kanila talaga. Sa totoo lang po, nandyan po sa paligid lang yung mga napakayaman sa vitamina. Hindi lang po vitamina, napakayaman din po doon sa mga panangga, kumbaga. May mga component po na may mga taglay po sila na talagang kapakipakinabang sa katawan ng tao.
Yan po, sabi ko nga mapakon yan, mapadahon, mapabalat, bunga, nako, napakarami pong benepisyo sa katawan niya, guyabano. So, ganun din po yung sinasabi ko, alugbate. Maraming panyan. Hindi ko man maisa-isa sa inyo, pero napakahusay po yan at turuan nyo po yung inyong mga anak na kumain ng mga ganyang mga gulay. Kagaya lang po ng pipino, yan, avocado nga na yan. Kamuti, yan, yung carrots at saka itong ano yan, potato, patatas, yan. Napakalaki po ng maitutulong yan pagdating po sa katawan ng tao. Maliban sa, sabi ko nga po, lahat po yan mga panayan ay nagtataglay po ng pag-control or pagpatay ng mga cancer cells. So ayan po at sana po ay yung mga yung mga dinidiscuss ko po dyan ay ilista nyo lang po para sa ganun ay hindi nyo makalimutan, dahil baka po sa mga darating na araw hindi ko na po ma-discuss yan, ay at least meron na po kayong kaalaman. At kahit naman po saan kayo pumunta, magtanong, lahat po yan ay masasabi, may mga alam. Pero pagka ang tinanong mo, halimbawa ito si Lito Lapid, walang alam yan. Walang alam. Anong alam niyan? Ay di mang target din ng mga tira-tira. So, kagaya ng nakailang tira-tira na yan. So, ngayon, ang bagong tira-tira niya na kinulikta, ito si Lorna Tolentino. O, yan ngayon. Ay, nako. Ewan ko. Pare-parehas ito. Lito Lapid. At saka itong Rapi Tulfo, ang lalakas ng loob na mga babae itong mga yawa na to. Pero maliliit ang kargada. Ayan mismo, babae na nagsasabi Nasaan ba yun? Ulitin nga natin. Kasi, masabihin nyo na nagkukan na ako nag-iimbento lang ako Ito, Si Senator. Oo, Senator, tips pa lang malaki na, pero galing pala sa buwis ng bayan. Hulaan nyo kung sino, binigyan ako 200K, tapos yung kargada maliit. Si Senator. Kargada maliit, nakakahiya ka. Anyway, wala po akong magandang ibabalita sa inyo ngayon. At pare-pareho lang po, nakakasawa na. Kaya parang dinadaan na lang po natin sa good vibes na lang tayo. Ay kisa naman sa tayo ang apektado. Kaya ang tandaan nyo lang ay itong si Romualdez at Marcos, sila talaga ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw. Ayan, at kita lahat naman po, kabi-kabila po yan na binubulgar ko po ng mga ibang tao dyan. Lalo na po yung mga nakakasalamuhan nila. Kagaya lang po itong Saldi ko. Yun, so kay Saldi ko na yun, naniniwala ako dyan. Pero hindi ibig sabihin, naniniwala ako ay hindi na ako galit sa hayop na yan. Pag makita ko pa rin yung mukhang ko, basagin ko ulo niyan. Maniwala kayo sa akin. Anyway, lahat ng kawatan, pag makita ko at malapitan ko kayo, dudurugin ko mga ulo ninyo. Tandaan ninyo yan. So, yun na lamang po muna. At sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik nitong ating YouTube channel na wala namang kakwenta-kwenta. At pero darating ang araw, masasabi niyo may kwenta pala
ipagkagrinant na ng ating Panginoon yung parati ko na lamang sinasabi na ibigay na sa inyo ang swerte na para sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.